Hi guys, good morning. So, naaalala nyo pa ba ako? So namiss ko kasing mag-vlog. Tapos nanonood kasi ako kanina mga vlog ni Pugong Biyahero. So sa mga hindi po nakakakilala sa akin, or kung naaalala nyo pa ba ako ay kasama rin ni Pugong Biyahero noong mga nagbablog pa kami sa Batangas. So yun, kaya lang dahil naging busy po tayo sa trabaho, dahil ako po ay naalis, ako po ay seaman. So naging busy tayo sa trabaho, kaya napapatigil tayo sa pagba-vlog. So ngayon, nandito ako ngayon sa Philippines na, so nandito tayo sa Pilipinas ngayon. And kahit pa paano makakapag vlog na tayo. So kaya sabi ko, parang subukan ko kayo uling bumalik. Since parang last month, nag-vlog din ako at nakakatuwa. O naggawa ako ng video at nakakatuwa po na madami ring nanood. So sabi ko, ay, ituloy ko kaya since namimiss din natin. So yun nga, magkakaroon na rin tayo ng medyo madaming oras kahit papaano dahil nandito naman na tayo sa Pilipinas. And hindi na rin ako babalik ng barko dahil meron akong inaasikaso ngayon sa meron business, no? So I am the one who manage it. So sabi ko, balik tayo sa pagbablog. So yun nga lang, medyo more on personal vlog tayo. Let's try, no? And kung mag-enjoy kayo dito sa vlog na ito, so more on personal siya. So parang yung lifestyle, or I don't know kung ano yung magiging takbo ng content na gagawin natin or ng vlog na gagawin natin. And kung meron kayong suggestion, comment nyo na lang po, no? Kung ano yung pwedeng i-content natin since magbabalik tayo sa pagbablog. So pwede kasing i-content ko si Jeff. So si Jeff nasa sa bahay kung gusto niyo ng palaging update. Pero yun nga, nag-update naman sa kanya si Tito Ernst TV. So pwede namang yun, yung panoorin natin. Or yung buhay namin sa bahay kasama yung nanay namin ni Pugong Biyahero. So kasi nakaraan madaming nanood nung nagpalaro ako sa kanila. Yun nga lang kasi po, minsan wala na rin akong oras mag-vlog ng araw. Pwede ako mag-vlog ng hapon. Kasi yung work ko po dito sa business ay from 11 PM to 8 AM. So ngayon po kasi is 8:20 na. So katatapos na din ang trabaho. So minsan kasi 9 PM nandito na ako sa office namin. Kami kasi, and medyo bago po kasi sa akin yung trabaho na ito, yung ganitong buhay, kumbaga, dahil sanay tayo sa barko. So ayun. So ngayon pauwi na ako, and kung sana po ay hindi kayo ma-bored, no? Dito sa vlog na gagawin natin, kasi more on chika-chika lang tayo dito. So ngayon pauwi na tayo. And malapit actually ito kasing itong office naman, 5 minutes lang yung layo nito sa bahay. So since pwede na naman tayo ng sasakyan, so malapit-lapit lang siya. Nasa 5 minutes lang naman. Tapos si Jeffrey kasi is doon nakatirado, alos malapit din sa bahay namin, alos katapatan namin. So si Jeff doon sa bahay, doon siya breakfast, doon lahat, doon siya nakain. Doon lang nga siya po natutulog sa doon lang siya natutulog sa katapat na bahay. So nung nakaraan, bago siya umuwi kasama si Peter Paul, so pinrepare ko na yung kwarto niya. Binilhan natin ng hindi nga lang namin na video kasi sa totoo lang parang nagdadalawang isip pa ako kung magba-vlog ba ulit. So sabi ko dapat na video para nakita nyo yung preparation na ginawa din natin, no, to share din sa inyo kung paano tayo nag-prepare sa pagdating ni Jeff. Kasi tumawag po si Pugong Biyahero sa akin, si Kuya, at sinabi niya na kailangan maging maayos talaga yung titirahan ni Jeff, komportable. So binilhan natin, actually yung aircon niya napakabago, and yung higaan niya in all, so yung room. So gusto kasi ni Pugong Biyahero na yung mga tinutulungan din niya ay komportable. So syempre siguro napapanood nyo din naman yung buhay na meron sila Mylene ngayon, kasama yung si Tito Ernst TV at yung aming ate na si
Teacher Nita. So very comfortable naman sila dun sa bahay, so hindi sila pinababayaan. And yun po yung gusto ni Pugong Biyahero actually, you know, na maging comfortable sila, na alam mo yon, na hindi sila mahihirapan doon sa tinitirhan nila. And kaya naman nung nag-message si Pugong Biyahero sa atin na ayun nga, i-prepare daw yung magiging kwarto ni Jeff, yung magiging bahay niya. So dali-dali natin prepare yon kahit na busy tayo. So may mga tao naman tumulong din sa atin to prepare noong titirahan niya. And yun, okay naman. And naipakita na ata din ni Pugong Biyahero sa inyo yung kwarto na yon or yung bahay na yon na tinutuluyan ni Jeff. Actually doon ako pupunta din ngayon. Magkatapatan lang kasi siya ng bahay namin. So halos malapit na rin ako. And doon kasi ako nagpa-park, doon ako nagpa-park ng kotse. Doon ko kasi. Oh, speaking of, andi dito pala si Tito Herns. So andi dito kasi yung kotse niya, nakapark dito sa harap ng bahay namin. So siguro nag-ano siya. Kasi alam niyo po, palaging binibisita rin ni Tito Herns si Jeff. And si Jeff ay baka nandito rin kasi bukas yung gate, no, na maliit. So baka andi dito si Jeff. Hindi ko napakita. So ayun si Jeff, binuksan na ni Jeff yung gate. So si Jeff yung nagbukas ng gate. Oo, bumaba ako eh. Akala ko so ando doon si Jeff. So mabait yan eh. Sobrang bait na bata. Ayun, nakaabang sa atin si Jeff. Makikita niyo siya. So inaalalayan niya tayo kasi ayun, nasa likod si Jeff. Kita niyo po. Inaalalayan niya ako pag-atras kasi medyo madami-dami yung nakapark dito sa parking namin. Oops. Jeff, sabi mo pag bumangga. Oh, ayos na? Very nice. Good morning, Jeff. Ay, si Jeff oh. Ayun po si Jeff. Ay. Ayun. Thank you, Jeff. So, yun. Andito tayo sa tinutuluyan niya. And pakasipag kasi niyan. So, ang ginagawa niya kasi dito, kasi naiinip din yan eh. Siyempre, bago siya, parang bago rin naman sa buhay niya na malayo sa family niya. So, parang nalilibang siya. May mga tanim kasi dito si nanay. Yung kasing nanay namin ni Pugong Biyahero, mahilig magtanim ng gulay. So, nagtanim siya ng kalabasa, ng talong, talbos ng kamote, papaya. So, sila ni Jeff ang nag-aalaga noon. So, every morning and every hapon, so nag-didilig sila. Hindi ko alam, totoo lang mga kababayan, hindi ko alam kung paano ko talaga sisimulan or kung paano ko i-deliver yung content or yung vlog na gagawin ko dahil ngayon na nga lang ulit tayo nag-vlog tapos medyo parang nahihiya-hiya pa ako ng konti, so hindi ko alam. So kaya paki-comment na lang din kung paano natin magandang mabibigyan ng magandang content or video itong ginagawa natin. Ayun. So ito yung mga tanim na papaya oh. Tapos ayun, naglaba daw siya. So naglaba daw si Jeff ng sa pinanghigaan niya. So yan niya sinampay. So maganda po dito sa likod ng namin. May mga tanim. Ito sinasabi ko sa inyo. So dati malago yan eh. Binawasan ulit nila. Tapos yan yung mga papaya. So ang daming bunga niyan. Kandun. So yun yung hilig kasi ni nanay. So magtanim-tanim din. So dito kasi nakatira si Jeff. So dito siya nakatira. So napagpakita naman na to sa vlog. So ito yung room ni Jeff. So hindi ko na lang papasukin kasi syempre nagpapahinga din naman yan. Syempre nagpapahinga din naman siya. So huwag na lang natin guluhin. Yan yung mga talong. May bunga na rin yan eh. So hello guys. So ngayon ay gabi na ulit. At papasok na ulit tayo sa trabaho natin. So ngayon ay oras na ba? Ewanan ko pala yung relo ko dun sa loob. Kaya tinatamad na akong pumasok. So ang oras ngayon ay 9:15. 9:15 ba? Oo, 9:15 ng gabi. And papasok na tayo sa trabaho.
So sa totoo lang naninibago pa ako sa mga pag-video na ulit na ito. Parang nagsisimula ulit tayo sa dati. So yun. So nandiyan dyan si Jeff, dyan sa blue na yan. Dyan siya natutulog and komportable naman katulad ng sabi ko kanina. Kasi maayos naman yung bahay. Yan po kasi yung pinaka parang garahe din namin. So maganda yung bahay, maayos naman, naka-aircon siya doon, maganda yung kwarto niya. So kanina kumain dito, syempre hindi ko rin naman binivideo yung mga ganong bagay kasi nahiya din ako. So hindi ko pa napapakita sa inyo. So ngayon papasok mo tayo sa trabaho to. Samahan niyo pa ako. So yun guys, papasok na ulit tayo sa trabaho. At ganito ngayon umikot yung buhay ko eh. Trabaho tayo sa gabi, tulog tayo sa umaga. So alam nyo po, ito kasi ay bago sa akin, sa aking pang-araw-araw na ginagawa sa buhay. Dahil na i-share ko nga sa inyo na ako ay seaman. Tapos bigla nagkaroon ng transition. Na biglang, dito na tayo sa gantong buhay na, na gantong buhay na bigla tayo nag-handle ng isang negosyo. So masaya. And I am always excited, lagi ako na-excite na pumasok. Kasi pinag-pray naman natin to na magkaroon tayo ng mga ganitong bagay. And yun nga, nagpapasalamat naman tayo sa Diyos. At syempre kay Pugong Biyahero, sa mga tulong niya din sa atin. And ayun, lagi akong ganadong pumasok mga kababayan. Kasi parang pag gusto mo kasi yung ginagawa mo, though alam nyo very stressful talaga kasi nga bago pa lang din yung business, so kinakapa ko pa. And syempre may mga tao ka din na hinahandle, so yun, inaaral mo pa and medyo stressful. Pero sabi ko nga, basta mahal mo yung ginagawa mo, gusto mo yung ginagawa mo, though nakaka-stress, masaya pa rin, di ba? So kami naman sa office, dun sa trabaho ngayon, sinisigurado ko na masaya palagi kami. Lagi ko naman sinasabi sa kanila din yun, sa mga kasama ko dun sa trabaho, na magiging masaya lang tayo dito kahit na minsan ay nakaka-stress ang trabaho. Kasi ganyan naman po talaga eh, di ba? Yung stress nandiyan na yan at hindi na mawawala yan, lalo na sa mga negosyo. Pero ang maganda kasi, sa kabila ng stress dahil sa business or sa trabaho na mayroon tayo, ay palagi tayong masaya. Yun naman yung maganda. Kasi alam nyo, mahirap kasi magtrabaho po sa isang bagay o sa isang lugar na stress ka na nga doon sa trabaho mo, toxic pa. So kami dito masaya, diba? And sa tingin ko naman, mag-a-agree naman yung mga kasama ko dito sa trabaho na talagang pina-priority din namin na maging masaya, healthy baga, kumbaga yung working environment na mayroon kami. Kasi sa totoo lang, kapag ang working environment nyo ay toxic, malungkot, mahirap gumalaw, mahirap magtrabaho, at hindi gaganahan magtrabaho yung mga tao. So ikaw yung parang pinaka nangangalaga doon sa kanila, sa trabaho, dapat ikaw yung manguna na palaging maging masaya, diba? And ganyan dapat sa buhay, marami tayong stress, mga stressors, marami tayong problema, pero dapat piliin pa rin natin maging masaya. Kasi pagka maging masaya ka, yung mga problema, yung mga lungkot na na mayroon ka, biglang nawawala. So yun naman, yun lang. And ayun, so andito na ako. So yun po, andito na ako sa trabaho. So malapit na ako sa office. Sobrang lapit lang po ng office na meron kami.
Ayan, so magpa-park lang tayo. Uy, himala. Yung parking ko ngayon ay walang naka-occupy. Kasi may sarili kasi akong parking dito eh. Ang problema kasi, minsan may mga nag-occupy, may ibang nagpa-park, so nauunahan tayo. So marami rin kasing mga office dito sa sa building na kung saan nandun din yung opisina namin. So ayun, samahan niyo ako pumasok. Siguro kung naboboring kayo, pasensya na po kung nafe-feel nyo na parang ang lamya-lamya naman ng vlog ni OJ. Kasi talagang naninibago po ako, kaya hinihiling ko na sana ay baka pwede kayo mag-suggest ano ba yung pwede nating gawing content habang nandito tayo. Kasi dati di ba yung mga content ko kasi sa charity din, kasama po ako ni Pugong Bihero doon, ni Kuya. Ang problema nga po, hindi natin magagawa ngayon yung paglabas-labas dahil sobrang busy natin dito sa negosyo. So marami tayong inaasikaso. Sobrang busy natin dito sa ating ginagawang trabaho ngayon. So isa na nga po doon, di ba, yung sa solar. Oy, nga pala sa solar, baka naman palambing sa inyo, patuloy po nating suportahan yung PB Team Solar. So at marami rin naman tayong natutulungan dahil po doon. Yun lang, hindi ko alam kung paano ako mag-outro. Diba? So siguro kung araw-arawin ko tong pagbablog na to, makakabisado rin natin ito at sa tulong nyo din kung ano ba yung magandang gawin, diba? Yun lang mo po mga kababayan, maraming salamat. Bye bye.